Ito ang mainit na balita na siyang dapat malaman ng taong bayan at tila usap-usapan ngayon sa mundo ng social media. Sadyang hindi talaga mananaig ang kasamaan laban sa katotohanan dahil tila talo na nga umano ang gobyernong ngagba ni Marcos Jr. laban sa hanay ng mga naka-uniforme. Ito ang matinding hatol ng mga retired general matapos na tila bumitaw at maglabasan na ang mga ito upang kalampagin ang palasyo, partikular na itong si Marcos Jr. Pero bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lang sa aking channel ay huwag mo nang kalimutang mag-like, comment at mag-subscribe para lagi kang updated sa mga susunod nating video. Talo ang Marcos administration sa hanay ng mga naka-uniforme. Ito ang tila matinding hatol ng mga retired general laban kay Marcos Jr. Ayon kay retired General Virgilio Reyes Garcia, ang pag-atras ng personal na suporta ni Colonel Odi Mungao kay Marcos Jr. ay hindi paglabag sa batas o regulasyon ng AFP kundi isang personal na pahayag na protektado ng konstitusyon. Ibinunyag ni Garcia na ang matinding mensahe ni Mungao ay ipinadala lamang sa isang pribadong group chat ng mga mason at hindi para sa publiko. Gayunpaman, malinaw umano ang laman nito na binawi ng opisyal ang personal na tiwala nito sa Pangulo dahil sa pagkawala umano ng moral ascendancy bilang Commander-in-Chief. Matapang na tinukoy pa ni Garcia ang ilang mahahalagang isyu na ayaw umanong harapin ni Marcos Jr. mula sa aligasyong paggamit ng ipinagbabawal na gamot, panawagan sa hair follicle test at ngayoy paratang na di umano'y pagiging mastermind sa mga nakawan at pagkakadawi ng mga kamag-anak nito sa mga anomalya. Dagdag pa niya, hindi raw totoo na walang mabigat na mga pahayag at mga ebidensya ang inilabas ng mga testigo dahil ayon nga sa kaniya ay sinasalamin rin ng pagbagsak ng trust ratings ni Marcos Jr. lalo na sa NCR kung saan ito ay negatibo na. Giit pa ni Garcia, dahil sa maling akala na bawal magsalita ang mga naka-uniforme, hindi natin alam kung gaano nakarami at gaano na nga bakalawa ang nawawalan na ng tiwala. Pero tandaan yon, noong nakaraang halalan, talo ang mga kandidato ng administrasyon sa hanay ng uniform personnel. Iyon mismo ay isang tahimik ngunit isang malinaw na deklarasyon ng kawalan ng tiwala at suporta. Anong masasabi nyo dito mga kababayan? At para sa bupang detalye ng balita, narito't panoorin pa natin ang full video. Ito po ang magiging topic natin for today. Aimee nababahala na kay BBM. Pangalawa, impeachment ni BBM isasampa sa korte. Nako, eto pag-usapan natin. Aimee Marcos nababahala na doon sa kalagayan ng kanyang kapatid dahil nga sinugod sa ospital yan. At meron pa tayong ibang balita patungkol dyan. Pero bago yan, pakinggan muna natin yung sinasabi ni Senator Aimee. Ayan na nga ang sinasabi ko. Ayan, nagkasakit na nga si Bongbong, pambihira talaga. Wala kasing nag-aalaga sa kanya. Sino ba dyan sa nakapaligid sa palasyo, sa dinami-dami ninyo, ang talagang nagmamahal sa kapatid ko? Yan. Yun. Ako ito, ma-share ko lang. Ito, kasi lahat naman tayo may mga kapatid. Medyo nakaka-relate ako kay Aimee Marcos. Bagamat wala naman akong kapatid na adik. Pero minsan, di ba, dumarating sa punto sa atin, siguro hindi lang ako, pati kayo nakaka-relate, na, teka muna, parang puro kayo pakinabang dun sa kapatid ko. Parang ganun, di ba? Eh, sino bang nag-aalaga? Nafe-feel ko yung sinasabi ni Aimee, ha? Parang, teka muna. Puro kayo, kuha dito, kuha kayo dito, kurakot kayo dito. Hindi ko sinasabing malinis si Bongbong Marcos at hindi nangurakot. Ay, hindi po yan ang punto natin. Ang punto natin, lahat sila nakikinabang sa kapatid niya. Tapos walang nag-aalaga sa kapatid ko. Ganon. Yun ang syempre, yun ang instinct ng kapamilya eh. Diba? Ginagamit nyo lang yung kapatid ko. Ang dami nyo dyan. Alam mo, kulang na lang sabihin, lintik may asawa yan ah. May anak yan. Lahat kayo nakinabang sa pangalang Marcos. Wala kayo dyan kung wala yung kapatid ko.
Tapos, instead na alagaan ninyo, parang lumalabas dito, kinukonsinti pa. Sinabi naman ni Amy, di ba, adik yung kapatid niya. Of course, hindi niya madidiretso. Parang kinukonsinti nyo pa yung pagdodroga nitong kapatid ko. Yan lang ang tanong ko, no? Ang health niya, ang bibigay. Talaga naman. Kanya-kanyang agenda kayo dyan. Wala naman umaasikaso sa kanya. Kayo. Yun, ulitin natin. Yun na. Yung katawan niya ang bibigay eh. Walang umaasikaso sa inyo. Diba? Yun yung sinasabi na ma-overdose yan. Tanga. Hindi, ako ini-interpret ko lang yung ibig sabihin ni Amy na para maparating niya yung mensahe niya nang hindi naman niya nadidiin ng masyado yung kapatid niya. Pero ganun na rin yun. Yung katawan niya ang bibigay. Yung katawan niya ang ma-overdose dyan. Puro kayo agenda. Hindi ko nga alam kung naiisip din ni Amy, pero hindi imposibleng maisip ni Amy to. Mukhang binibigay nyo lang yung konsinti ng droga eh. Mukhang instead na pinipigilan nyo, lalo nyo pang pinagdodroga para yung agenda nila, magawa nila. Eto. Inamin ni Amy, adik si Bongbong Marcos eh. Tama o tama-tama? Anong iisipin mo? Bilang kapatid. Lintikasan ng asawa niyan. Bakit hindi nyo pigilang mag-adik-adik yan? Ano kayong mga anak, inutil? Ba't pinapayagan nyo yung tatay nyong ganyan? Hindi man sinasabi ni Amy, pero alam natin masakit yun. Di ba? Pagpalagay mo yung kapatid mo, isipin nyo na lang yung kapatid nyo, nagdodroga. Tapos walang nag-aalaga. Tapos may asawa. Tapos pag hingi ng hingi, may nakukuha sa kapatid. Di ba magagalit kayo? Normal yun sa kapatid. Mga animal kayo. Ano yun, nilalason nyo yung kapatid ko? Hindi po natin pinagbibintangan ha, etong sila Lisa. Pero syempre, pinapakita natin na yung ganyan yung puso ng kapatid. Kung ako sa kanya, pangalagaan muna niya ang sarili niya. Magpalakas siya. Ayan. Talikuran na niya. Lahat ng nakapaligid dyan sa palasyo, panggulo lang yan. Wala sa kanila ang talagang nagmamahal sa kanya. At Alam mo, in the end, no? Pag lahat ng yan, pag nagkagipitan naman, pamilya mo pa rin ang nasa iyo. Yung kapatid mo pa rin yan. Kaya naman siguro nakakapagsalita ng ganito rin si Amy. Frustrated na rin siya. Kasi nangyayari dun sa kapatid niya. Pero alam niyo sinasabi niya, ako naniniwala na hindi niya kailangan diretsuhin, malubhan na si Bongbong Marcos. Kaya sabi niya, pahinga ka na muna. Hindi mo naman pagpapahingayin yung kapatid mo kung may lagnat laki. Halimbawa, yung kapatid mo may sipon, pagpapahingahin mo. Halimbawa, yung kapatid mo may pilay, kahit pilay, sasabihin mo magpahinga ka muna. O kaya yung kapatid mo inasma, sasabihin mo pahinga ka muna. Pahinga ka ilang araw lang. Pero pag sinabing may cancer, yung delikado na, malubha na, pahinga ka na lang. Di ba? Tigilan mo na yung ginagawa mo. Kasi ito may balita. Hindi pa ito confirm. Pero malubha, di umano, na may sakit di umano sa colon. Yan ay sabi. Hindi po natin sigurado. Hindi po natin sinisiguro. Pero yan po ang naririnig natin sa ating bumbit na mayroong sakit sa colon. At ooperahan daw. Kaya pag si Bongbong Marcos ay nawala ng medyo matagal at puro dakdak lang yan si Claire, totoo yun. Naalala nyo, ganyan din ang sinabi ni Boying. Biglang nawala si Boying, nagtataka si Boying di ba? Lagi sa TV yan. Biglang nawala. Wala naman silang sinabi na may cancer pala, etc. Na inoperahan pala. Nung sa tingin nila nakakabalik na, nagkakaroon na ng laman ulit, doon na lang sinabi na may siguro confident na si Boying, nalagpasan niya na yung danger
Kaya nagsalita. Pero posible ganito rin kay Bongbong Marcos. Kaya lang, alam mo, yung meron kang sakit sa kolon, delikado po yan. Sa ordinaryong Pilipino, ha? Pero, mas lalo na sa may edad. Tapos, adik pa. Ha? Alam naman nating may edad na siya. Alam naman nating adik. Kinumpirma mismo ng kapatid niya. Hindi ko sinasabing mamamatay na si Bongbong Marcos, hindi. Sinasabi lang natin kung ano yung ating naririnig na tumutugma sa paglabas ng video ngayon ni Amy Marcos. Parang kinukonfirm niya eh. Hindi lang nga derechahan. Nagpapaalala. Parang, may lagi niyang binabanggit ading. Ading kasi sa Ilocano, yung nakakabatang kapatid. Ading. Ginagamit ka ng mga yan. Panggulo lang yung mga yan. Hindi ka mahal niyang mga yan. Di, ako tanungin ko kayo. Kunwari nag-a-addict ang asawa. Hahayaan mo ba? Kung totoong mahal mo yung asawa mo, hindi mo hahayaan yun. Kung may sakit na yung asawa mo, linchak na yan. Pagpahingahin mo muna. Tama si Amy. Kung mahal mo yung asawa mo, pagpahingahin mo. Hindi eh. Alam mo, walang concern yung mga taong nakapaligid. Ayan, habang may sakit siya, kung ano-ano namang ginagawa nitong mga feeling presidente. Sino? Rimulya. Sa tingin ninyo, sino pinapatukuyan ni Amy Marcos? Habang nagkasakit siya, may mga pilingero. Si Lacson. Si Romualdez. Sino yung feeling presidente? Rimulya? Sige nga, sige. Ilagay nyo dyan sa comment section. Sino tingin ninyo ang pinapatukuyan ni Amy Marcos? Naku! Sa kanya. So, abang-abang tayo. Malay nyo, pagkagising nyo, kinabukasan. Kaya nga, ako nagpapaalala lang. Sara, uwi ka na. Lalo nga itong February, huwag ka mag-aalis. Pakadelikado nitong papasok na February. Maraming magaganap. We need you here. Senator BP, Senator, nagkabuhol-buhol na yung pangalan ko. We need you here, BP Sara. Eto, bigyan natin ng komentaryo. Etong impeachment, isasampa na sa Supreme Court. Ang temporary restraining order sa Korte Suprema ang grupong naghain ng ikatlong impeachment complaint laban kay PBBM. Layunin ng TRO na mapigilang pansamantala ang pagsasalang ng unang reklamo na inihain ni Attorney Andre De Jesus sa Order of Business ng Kongreso. Sa panayam ng Kongradyo ng Abante kay dating Congressman Negros Oriental, Jing Paras, sinabi niyang isa sa option nila ang paghiling ng TRO hanggat hindi tinatanggap ng Office of the Secretary General ang kanilang complaint. Ayan. I-stop muna. Okay? Yan ang hinihingi nila, TRO, i-stop muna itong unang complaint na sinampa na ang sinasabi ay yung nagsampa parang tanim impeachment lang para magkaroon ng 1-year bar rule. Kasi dapat isa lang ang isasampa. Yung etong third complaint ay hindi tinanggap. Pero yung first complaint na walang kwenta, tinanggap. So, pinai-stop muna. Dapat ganun. Dapat gumalaw dito ang Supreme Court. Sana lang, time is of the essence eh. Kasi baka mamaya, gumalaw dito ang Supreme Court next year, wala nang kwenta. Dapat pa-stop muna ng Supreme Court. Kasi alam naman natin na yung nagsampang abogado ni Lisa. Yung congressman naman na naging party nun, sa kanilang partido rin, tapos biglang sasampahan si Bongbong Marcos. 'Di ba? Magkakakampi ang mga yan. So, alam na natin yung motibo. Hindi talaga panagutin si Bongbong Marcos. Kung hindi, i-technical. Kung bagat sa larong basketball sa liga, hindi pinapasok ng gate yung kalaban.
Kasi alam nila pag nakapasok ng gate yun at nakarating sa basketball court, todas sila. Tapos sila. Dahil magagaling. So sa gate pa lang, hindi pinapasok ng gwardiya. So, default, di ba ang tawag doon? Ganyan ang ginagawa dito. Hindi po talaga naghahanap ng katotohanan. Na parte ba si Bongbong Marcos? Hindi talaga sila nagpapairal ng batas. Kung hindi, pinipigilan ng batas na dapat ay magsisilbi sa taong bayan. Pinaiikot tayo. Gusto mong birahin sa technicalities. Diba? So tama itong ginawa nila. Kaya nga maganda to, this is a good sign. Na kinakabahan sila, kabado na sila kay Saldico. Kasi na-intercept to eh. Alam nila, naamoy nila na mayroong magsasampa ng lehitimong impeachment. Itong grupo nila Chavit Singson. Di ba na-interview natin 2 weeks ago si Chavit Singson? Sabi niya mayroong malaking mangyayari. At alam naman natin na ito si Chavit Singson ay naging parte doon sa pagkakatanggal din nung kay Erat. So sa interview natin, nagpapahiwatig na doon si Chavit. At ang balita natin, naamoy ito. Hindi lang doon sa interview naamoy ito sa kabila. Kaya inunahan. Nagigets nyo? Inunahan agad. Para hindi matuloy yung impeachment nila Chavit. Di ba? Ang loko talaga ng grupo ni Bongbong Marcos, no? Kasabay ng pagbubukas ng sesyon ng Kamara sa Lunes, magsisimula rin ang 10 session days ni House Speaker Bogie D. Sa loob ng period na ito, may 3 araw para mai-refer na sa Justice Committee ang reklamo. Hingi kami ng temporary restraining order na hindi gagalaw muna yung iba. Oh. Hindi nila pwedeng galawin yung first impeachment Opo. kasi they have deprived us of our right. Bukod sa TRO, nais ding hingin ng grupo ang tulong ng korte para pilitin ng Secretary General ng Kamara na tanggapin sa Lunes ang kanilang reklamo. Pero hindi na kami magsasapalaran uli. Why? Because we don't trust them anymore. Because nakikita na namin that there is a deliberate attempt na hindi talaga kami tatanggapin dahil yung unang complaint, yun ang ipapasok nila. Opo. Para lumabas yung one year bar rule. Para yung impeachment lang na mahina, yun lang ang Didinggin. So ang ibig niya sabihin, hindi na sila tumaya, hindi na sila patagal-tagal pa. Kasi alam nila haharangin din sila sa Lunes. Dahil dapat ipasok muna yon. Alam nila na ipapasok yung unang complaint. Ang ginawa nila, lumapit na agad sa korte. Lumapit na agad sa Supreme Court para pigilan na. Titingnan naman natin kung a-action agad yung Supreme Court. May mga problema dyan. Alam naman natin, matagal kumilos yan. Pagka nakapasok na yan, at sila hindi pinapasok yung impeachment nila, antay tayong 1 year, wala na. Side na ang bansang Pilipinas. Diba? Unless na lang, mismo yung Panginoon na ang gumalaw. Diba? Kaya yun, hindi na natin hawak yun. But as for us, maganda itong ginagawa nila. Diba? Hindi sila sumusugal. Gawin na nila yung dapat nilang gawin. idinggin at i-dismiss nila, wala na kaming karapatan. Kumpiyansa naman si Paras na At ito mayroong kwento kanina. May numero na daw. So basta pumasok lang tong impeachment na to, may numero daw sa Kamara na maa-aproban yung impeachment pupunta sa Senado. Kasi kailangan 1/3 di ba? So kailangan diyan 1/3 ang bibirma. No? Or kailangan ng suporta ng mga congressman dyan. Kapag kakasabi sa atin ni attorney, may numero. Yung mga congressman ayaw lang lumantad ngayon kasi nga baka hindi matuloy itong impeachment, lumantad na sila, alam naman natin ng gobyerno, pag alam kalaban, binabanata na agad. So hindi pa nagsisimula yung boxing, binubugbog ka na. So saka na sila lalantad pag nagsimula na itong impeachment. At marami daw inis na
sa ginagawang panloloko, pandarambong at korupsyon ng gobyernong ito. Kaya may numero. At hindi natin maiaalis. Posible yon. Dahil nararamdaman nila, kita naman nila, hindi naman bobo yung mga yan. Yung mga congressman na yan, alam nila malakas na talaga si BP Sara. Alam nila, malaki talaga ang Duterte supporters. Alam nila yun. Nangyari sa eleksyon, nakita nila kung paano nanalo yung mga Duterte supporters. So kung meron silang pangarap sa politika, talagang pipihit at pipihit na yan. Ngayon, pag nakalusot yan sa lower house at nakarating yan sa Senado, finish na yan. Finish na yan. Kasi kahit minority ang Duterte block doon, pag nakarating na doon, manipis lang ang lamang ng majority sa minority. Yung mga nandoon, pagkasigurado na, nababaligtad na si Bongbong Marcos sa paglipat nila, nag-uunahan pa yung mga senador coming from the majority to transfer to minority. Kailangan lang mapalusot itong impeachment na to, una sa lahat. Pangalawa, makalusot dito sa mga congressman, makuha yung totoong numero. Pagdating sa Senate, tapos ang magnanakaw. We have the victory. Kaya naman anong masasabi mo sa balitang ito? Kung mayroon kang hinaing at komento ay mag-comment ka lamang sa ibaba ng videong ito. Maraming salamat.